guys! Welcome to my video. Gumagawa po ako ngayon ng bagoong. Ito pong bagoong na to, 1/4 kilo po siya. Nakababad po. Nakikita nyo marami siyang sabaw kasi binabad ko po ito sa suka. Ibababad siya sa suka for 30 minutes. Ayan. And nilinis ko na po iyan. Tinanggalan ko na siya ng mga minsan kasi meron siya mga bato, mga plastic, so medyo madumi dahil alam nyo naman po ang processing natin dito ng bagoong sa Pilipinas, kaya importante pong linisin siya and then ibabad sa suka. Ayan po. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron po tayong isa pong 1 head po ito ng garlic na naka-mince chop po siya. May konting pepper and sugar. 2 tablespoon po ito ng brown sugar. And meron din po tayong ilalagay na sili. Ayan, red chili. And then, ito po yung pork na kasama na ihahalo po natin sa bagoong. Ginawa ko na po siya guys para medyo mas mabilis lang. So, ang ginawa ko po, pina-crunchy ko lang po itong pork na may kasamang taba. So, laman at taba po yan siya. Hindi ko siya nilagyan ng mantika guys. Hinayaan ko lang siyang magmantika sa sarili niya. Ayan. So, yung mantika po as is, hayaan natin kung kahit medyo maraming lumabas na mantika, hayaan po natin siya. Siya na rin po yung gagamitin natin sa panggisa. And mas maganda raw po na mas maraming mantika para mas matagal na ma-preserve yung bagoong. Lalo na kung hindi naman natin agad mauubos yung bagoong. So guys, ang gagawin natin dito sa nababad na bagoong sa suka, i-ano na po natin ito, sasalain na natin siya. Salain natin. Sugasan ulit natin yung lagyan niya kasi ibabalik natin dyan yung ating bagoong na nahugasan, na napiga. Ayan. So, pipigain po natin. Kung nakita nyo guys, ayan, tumutulo na yung suka. Ayan po. Kailangan po mapiga, mabuti. Pigain po natin ang mabuti yung suka. Hanggang sa mawala po yung asin. Bababa ko guys. So, i-press. I-press ko po siyang mabuti. Okay, tulagay ko guys. Okay na siya. Napiga naman na siya ng mabuti. So, we will proceed na sa paggisa ng ating bawang. Okay. Okay guys. Igisa na po natin yung ating bawang. Dito na po natin igigisa yung bawang sa ating pinagmantikaan ng ng pork. So, hintayin lang po natin siyang uminit. Painitin ng konti. Kasan natin ng konting apoy para uminit agad. Lagay na po natin yung garlic. Hayaan po natin siyang, igisa po natin siya hanggang sa maging brownish.
medyo brownish na po, saka natin ilalagay ang ating pinigaang bagoong. Yan, medyo nagbe-brownish na po siya. Okay guys, okay na po siya. Ilagay na po natin yung bagoong. Pag ganito pong medyo na dry yung ating bagoong, lalagyan po natin siya ng water, 1/2 cup water. 1/2 cup water po para po mapakuluan natin siya. Hayaan po natin siyang mapakuluan. Ayan. At habang pinapakuluan natin siya guys, ayan na po siya. Habang pinapakuluan natin siya, ilalagay na natin yung ating sugar. Yung sugar po guys, it depends no kung gusto nyo ng matamis or katamtaman lang. So, ang ilalagay nyo is, it depends kung gaano katamis ang gusto nyo. Sa akin siguro yung tama lang. Yung parang ano lang siya. Maalat-alat na maasim-asim na matamis-tamis ng konti. Lalagay na po, lagyan po natin ng konting pepper. More or less siguro mga 1 ano lang po siya. Hindi siya masyado lumalabas guys ha. Baka akala nyo marami na yung nailagay ko. Ano lang siya. Mga half teaspoon yung nilagay kong ground black pepper. Ayan guys. So, hayaan lang po natin siyang kumulo. Pag kumulo po yan, pag kumulo po siya, okay na po yan. Luto na po siya. So, pwede na po natin siyang kainin. Ilalagay na natin yung sili guys. Ayan. Okay. So, hayaan lang natin siya guys. Tatakpan ko siya hanggang sa medyo mag-dry siya ng konti. And then, pwede na po natin siyang i-serve. That's all guys. Ganyan lang po kasimple. Salamat po. See you again. Bye-bye.